Bago pa lumaganap ang Kristyanismo sa kapuluan, may mga taong kinikilala ang pamayanan bilang tagapamagitan sa mundo ng tao at mundo ng espiritu. Tinatawag silang babaylan. Sa iba't ibang lugar, may iba ring tawag sa kanila, ngunit karaniwang iniuugnay sila sa ritual, paggagamot, panalangin, at pakikipag-ugnayan sa mga anito o espiritu. Sa sinaunang pamayanan, ang babaylan ay maaaring tumulong sa panahon ng sakit, sakuna, ani, paglalakbay o mahalagang desisyon ng barangay. Hindi lamang sila tagapagdasal, sila rin ay tagapayo, manggagamot at tagapag-ingat ng paniniwala. Sa mga ritual, maaaring gumamit ng awit, sayaw, handog, halamang gamot at mga salita ng panalangin. Layunin nitong humingi ng gabay, paggaling, proteksyon o kapayapaan para sa tao at komunidad. Maraming babaylan ng babae, ngunit sa ilang tala at tradisyon, may mga lalaki o taong may natatanging gender role na nagsilbi rin bilang espiritual na tagapamagitan. Ipinapakita nito na mas malawak ang pagtingin ng ilang sinaunang pamayanan sa tungkulin at pagkakakilanlan. Nang dumating ang mga Kastila, maraming katutubong paniniwala ang binago, tinuligsa o itinulak sa gilid ng bagong sistemang kolonyal at relihiyoso. Dahil dito, unti-unting nagbago ang papel ng babaylan sa lipunan. Sa pag-aaral sa babaylan, mas nauunawaan natin na ang sinaunang Pilipinas ay may sariling sistema ng paniniwala, paggagamot, ritual at pamumuno bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Sa bawat kwentong ating binabalikan, hindi lang natin inaalala ang nakaraan, binubuhay natin ang kaalaman para sa susunod na henerasyon. Kung may natutunan ka kahit isang bagay lang, tulungan mo akong ipasa ito sa iba. I-follow mo ang page, i-like ang video at i-share mo ito para mas marami pa ang mamulat sa ating kasaysayan. Dahil ang kaalaman, kapag ibinahagi, mas nagiging makapangyarihan.